magsisimula na sa ating gawain para sa ating Panginoon. Para po sa ating pambukod na awitin, awitin po natin sa may hymn number 12. Ang Ebanghelyo sa lahat. Hymn number 12. Sa isang Panginoon, sa ating lumalang, biyaya niya'y pinakamtan sa ating kalikasan. Mapagpalang Ebanghelyo ay ukol sa lahat. Biyaya niya'y inalasap nang tayo'y maligtas. Ang balita'y ipahayag sa ibig maligtas. Tayo lang ba ang katanggap? Biyaya'y sa lahat. Mapagpalang Ebanghelyo ay ukol sa lahat. Biyaya niya'y inalasap nang tayo'y maligtas. Tinanggap mong alang bayan, ibahagi sa lahat. Ang ayaw na tumanggap ay di mailigtas. Mapagpalang Ebanghelyo ay ukol sa lahat. Biyaya niya'y pinalasap nang tayo'y maligtas. Tayong lahat po ay magsitayo at awitin pa po natin sa may hymn number 174. Gumawa, gumawa. Hymn number 174. Pangunahan po tayo ni Pastor Eugene sa pambungkod na panalangin. Gumawa tayong lingkod ng Diyos sa daang nilakaran niya'y sumunod. Manuhin ang lakas sa yamang kaloob, gumawang masikap at huwag manghimagon. Gumawang masigla, maglingkod sa ginang,
sa dumating siya. Gumawa, gumawa, tumulong sa dukha, at sila'y akayin sa bukal ng pala. Krus ni Heso Kristo'y ating ibandila, nasa Kanya'y may kaligtasan ang madla. Gumawang masigla, maglingkod sa Pina, maghintay, magbantay, hanggang sa dumating siya. Gumawa, gumawa sa iglesia niya, nang sa maling aral ay magtagumpay ka. Ang aral ni Jesus dalhin sa lahat na, ang manampalatay ay magiging kanya. Gumawang masigla, maglingkod sa Pina, maghintay, magbantay, hanggang sa dumating siya. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, amang banal na nasa langit, Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos na mapagmahal, kami, Panginoon, ay nagagalak, nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy na pagkakalob niyo sa amin ng pagkakataon sa ganitong araw na kami po ay makapagtipon-tipon upang tuparin ang aming tungkulin at makapagpatuloy, makapakinig ng mga banal ninyong salita, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa patuloy na paggabay at pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, gayon din sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Ito po ay lubos namin pinagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Panginoon, pinagkakatiwala na po namin sa inyo aming gawain sa oras na ito. Ikaw nga po ang siyang patuloy na manguna at gumabay sa anak mong napiling magpahayag ng mga mensahe, Panginoon. Pangunahan niyo nga rin po ang bawat isa sa amin at buksan ang aming mga puso't isipan upang lubusin namin ang pagtanggap sa mga salita mo, Panginoon. Pinagkakatiwala na rin po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid namin, ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa oras na ito, Panginoon. Saan man po sila dakong naroroon, Panginoon, patuloy niyo nga po silang ingatan at gabayan gaya po sa amin, Panginoon. Humihingi din po kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang at pagkakasalang aming nagagawa sa inyo. Ito po ang aming sinasamo at tinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ihanda na po natin ang ating mga puso't isipan. Tayo po'y makakarinig ng mensahe ng buhay na magmumula kay Pastor Chito. Isang mapagpalang hapon po mga minamahal na kapatid kay Kristo. "70 days to go before Christmas po. No? Siguro sabik na po tayong lahat. No? Makikita natin may mga dekorasyon na at may mga bilin na nakikita natin. No? Lagi ako nakatingin doon sa bilin, nakikita ko nung baby pa si Jesus. Sabi ko na, alam ba ng sanlibutan after kung ano ang mangyayari sa ating Panginoon? Ang paksa po natin sa hapong ito ay kaligtasan. Ito po yung pamagat na dakilang pag-ibig.
Ang text po na ating pagbabasihan ay mababasa sa Juan 3:16 at ganito po ang sinasabi. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Dumako po tayo sa Lucas, mga minamahal na kapatid. Lucas 23. Versikulo 13 hanggang 24 at ganito po ang sinabi. Tinipon ni Pilato ang mga punong paris, ang mga pinuno at ang mga taong bayan at sinabi sa kanila, dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang naguudyok na mapaghimagsik ang bayan. At narito na aking siyasatin siya sa harapan ninyo. Hindi ko nakita nagkasala ang taong ito at alinman sa mga bagay na ibinibintang ninyo laban sa kanya. Maging si Herodes man sapagkat kanyang ibinalik siya sa atin at tingnan ninyo, wala siyang ginawang anumang nararapat sa kamatayan. Kaya siya'y aking ipapahagupit at palalayain. Subalit silang lahat ay sama-samang sumigaw, alisin ang taong ito, palayain si Barrabas para sa amin. Ito'y isang taong nabilanggo dahil sa isang paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay ng tao. Si Pilato'y muling nagsalita sa kanila sa kagustuhang palayain si Jesus. Subalit sila nagsigawan, ipako siya sa krus. Sa ikatlong pagkakataon ay kanyang sinabi sa kanila, bakit? Anong kasamaan ang ginawa ng taong ito? Wala akong nakitang anumang batayan para sa parusang kamatayan. Kaya't siya ay aking ipahagupit at saka palalayain. Subalit pinilit nilang hingin na pinagsigawan na siya ay ipako sa krus at nanaig ang kanilang mga tinig at pinasya ni Pilato na ipagkaloob ang kanilang hinihingi. Pinalaya niya ang taong kanilang hinihiling, ang taong ibinilanggo dahil sa paghimagsik at sa pagpatay. Subalit kanyang ibinigay si Jesus gaya ng nais nila. Ito po ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. AD 30 to 35 sabi ng mga scholar, o in the age of 30 to 36. Kaya po, ang John 3:16 speak about the great love of the Father in heaven, the obedience of Jesus Christ to the will of the Father in heaven, salvations of the world through Christ, and eternal life. All written in the Gospels of 4 books, Matthew, Mark, Luke, and John. The good news as it is described by the scholar, it is the heart of the Bible, the Gospel. Ito po yung 4 books na nagsabi ng magandang balita. Ang pag-ibig ng Diyos, bakit ba mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan? Dahil po ang sanlibutan, ang tao po ay nilikha ng ating Diyos ayon sa kanyang wangis. God created man for His pleasures. It delight God to shower man with His love. God wanted to provide everlasting relationship with you. Yun po ang nais ng Diyos. Ano po yung relationship na yun? Love ang gusto ng ating Panginoon na tayo po ay mag-ibigan. Ibigin po natin siya. Ayon po sa unang Juan 4:8, ganito po ang sinasabi, hanggang 10, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi tayong umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Kaya napakadakila po ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya pag nakikita ko po, sabi ko, Pasko na naman. No? Ito ba yung tingnan natin maigi ang Pasko? Tingnan natin ang crucifixion ng ating Panginoon. Ito po yung kaligtasan sa atin. Hindi ko sinasabi pong hindi mahalaga ang Pasko. Pero nararapat nating tingnan
ang crucifixion, ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos. Kaya yung Kristo na nasa sabsaban, in the age of 30 to 36, mamamatay po siya dahil sa ating mga kasalanan. At ano po ang sanlibutan? Bakit mahal ng Diyos ang sanlibutan? Sa simula pa lang po kay Adam, it falls because of disobedience. Kay Noah po, nag-wash out po dahil din sa walang pagsunod ng tao. Kay Abraham, nandoon ang Gomorrah at Sodoma. Kaya nakita po natin na walang pagbabago ang sanlibutan. May pagbabago ba mga minamahal na kapatid sa sanlibutan na iniibig ng ating Diyos? Wala po, kundi lumala po ito. Ngayon po, sino po si Kristo? The Christ, the Savior, tagapagligtas. Jesus saved. Ito po ang daan ng ating kaligtasan. Pagsunod, pananalig, halimbawa, through Him, in Him, ay hindi tayo mapahamak. Kaya nga po sabi sa John 3:16, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay pangako ng ating Diyos. Buhay na walang hanggan. Life eternal. God is the author of life. Kaya ang buhay ay na walang hanggan ay matatanggap lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa yapak ni Jesus. Pangako po ito ng Diyos sa atin, a divine covenant, banal na kontrata sa Diyos ang sundin upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Juan, Juan 6:14-44 hanggang 47, ganito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat makakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon. Sa 44, walang taong makakalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino ang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. So napakahalaga po ng pagsampalataya sa ating Panginoon para po makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ngayon po mga minamahal na kapatid, dumako po tayo kay Barnabas. Sino po ba itong si Barnabas at ano ang ginawa niya at hinatulan siyang mamatay o mabilanggo? Siya po ay rebelde, magnanakaw, mamamatay tao. Dito siya sumikat. Ika nga sa panahon natin, public enemy number 1 itong si Barnabas. Isa pong makasalanan. At sino po ba itong si Jesucristo? Ano naman ang kanyang ginawa? Isang banal at dakila, nagbukas ng tenga ng bingi, binalik ang paningin ng bulag, nagpagaling ng may sakit, nagpakain ng libu-libong tao, at bumuhay ng patay at nangaral, at nagpakita ng mga dakilang bagay. So ito po ang senaryo mga minamahal na kapatid. 2 tao ang hatulang mamatay. Ngunit pinili nila si Barnabas. Bakit po mga minamahal na kapatid na pinili nila si Barnabas? Ngunit bakit hindi nila kinilala si Jesus at ang kanyang ginawa? Ganito po ang sinasabi sa Juan. Excuse me po. Juan 1:10. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya kinilala ng sanlibutan. Nakasulat po, talagang hindi siya kinilala ng sanlibutan. Ano po ang sanlibutan mga minamahal na kapatid? Di ba po isang makasalanan? Ang isang makasalanan ba ang sanlibutan? Kumikilala po ba sa Diyos? Kaya hindi kinilala ng sanlibutan ang ating Panginoon sapagkat ang sanlibutan ay makasalanan. Sabi po nila, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus ng 2 beses pareho. At pareho si Pilato ay binigay mo sa amin si Barnabas. Palayain si Barnabas. Sabi nila, sigaw 2 times. Palayain si Barnabas. Sa side ni Barnabas, tuwang-tuwa si Barnabas, acquitted siya. Para sa isang krimen, natuwa siya na acquitted siya at sa kaso at nagdiriwang ang kalooban niya at nagdrama. Nakita niyo po, pag ang tao na acquitted, nagdadrama siya, nagpapasalamat siya, na sinasabi niya, hindi naman talaga ako guilty, tingnan niyo, acquitted ako.
At bakit si Jesus ang napako sa krus at si Barnabas ang nakaligtas? Balik po tayo mga minamahal na kapatid sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa sanlibutan ito mga minamahal na kapatid, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan na kanyang iniibig. Ano po ba ang sanlibutan noon, ngayon? Nagbago pa. Tulad nga po ng sinabi ko, wala pong pagbabago. At kaya nga po, ang hinaharap ng tao ngayon na darating ay ang matinding kahirapan. Napag-aralan na po natin ito mga minamahal na kapatid. Nasa days of rapture na po tayo. Ang malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. The day of judgment sa mga magnanakaw, sinungaling, makikiapid, mamamatay tao, at mga masalimuot na pamumuhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang sanlibutan na minahal ng Diyos ay kanyang nang hahatulan. Yet, ang dakilang Diyos handang magpatawad anuman at gaano man kabigat ang kasalanan. Kaya nga po binigay ng ating Panginoon. Binigay ang ating Panginoon sa atin ng ating Ama sa Langit upang tayo ay maligtas. Na ang tao po ay maligtas at hindi pa po huli ang lahat, and it will never be too late for those who wanted to repent. Dahil binigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay magsisi at tumingin at manumbalik sa Kanya. Kaya naalala ko po itong John 3:16 na ito po yung verses na gumising sa akin. Naalala ko po ito nung ako ay nasa sanlibutan pa, nung ako po ay makasalanan. Isang gabi po nasa Rizal Park po ako. Nagmumuni-muni po ako madaling araw. 2 to 3 ng madaling araw. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Pagod na ako sa buhay ko. Saan ako pupunta? Tulungan mo ako. At that time, mga minamahal na kapatid, may lumapit sa akin Christian. At sabi nila sa akin, 3 in the morning, madaling araw, sabi nila, kapatid, mahal ka ng Diyos. Gusto ng Diyos na maligtas ka. Tapos may binigay sila sa akin papel, tinago ko lang. Tapos, naiyak ako. Sabi ko, mahal pala ako ng Diyos. Pero bakit ako nagkakaganito? Ba't parang ang layo-layo ng Diyos sa akin? Iyak ako ng iyak noon hanggang sa pag-uwi ba ng inano ko. Tapos naalala ko yung papel. Binasa ko. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for so whoever will believe will not perish but will gain eternal life. Umuwi po ako sa bahay ng sabi ko sa misis ko, natagpuan ko na kako ang inahanap ko. Sabi ko, eto pinabasa ko po. Yan po yung John 3:16. Yan po ang gumising sa akin, na nagpaliwanag sa akin na tayo, maging tayo man ay makasalanan, tayo man ay nagkasala, minahal tayo ng ating Diyos. Mga minamahal kong kapatid, atin po itong ipagsigawan, no? Atin po itong panindigan, at atin po ipaalam sa ating kapwa na mahal tayo ng ating Diyos. Ilagak natin ito sa ating mga puso at tayo ay manindigan dito, mahal tayo ng ating Diyos. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos at ang kanyang pangako, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, matatamo natin ito sa pagsunod sa yapak ni Kristo. Si Barnabas po, mga minamahal na kapatid, hindi po nalalayo sa atin. We are the modern day Barnabas sapagkat tayo ay nagkasala. Kaya makikita niyo mga minamahal na kapatid, no? Pinalaya si Barnabas ng isang makasalanan. Ganyan din po tayo. Tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay nakalaya sa kasalanan sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesucristo. Our salvation is not cheap. The ransom is the life of our Lord Jesus Christ. The resurrection, ang pagkabuhay niyang muli, ang nagpalaya sa atin. Mahal tayo ng Diyos, mga minamahal na kapatid, kaya kailangan suklian natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa dakila niyang pag-ibig. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng daan sa atin, sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan na siyang pinakamahalaga na dapat makamit
ng isang tao. Sa panahon ngayon, mga minamahal na kapatid, abala ang tao sa lahat ng bagay, sa kanilang ikakatagumpay, sa kanilang ikagiginhawa. Ngunit nakalimutan nila na pagandaan ang kanilang kaligtasan. Kaya minamahal na kapatid, sa hapong ito, nais kong i-share natin ito sa mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon at sabihin natin, mahal tayo ng Diyos. Kaya ang tao po, mga minamahal na kapatid, ipinanganak dito sa mundong ito para tayo po ay subukan, malaman, makita natin ang daan patungo sa Ama at tayo po ay mamamatay. Mamamatay tayo at muli tayong mabubuhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na buhay na walang hanggan. Ito po ang biyaya ng ating Panginoon. Grace through Jesus our Lord, ang kaligtasan, mga minamahal na kapatid. Kaya mga minamahal na kapatid, kung ano man ang mga pagsubok sa ating buhay, mahal tayo ng Diyos, kasama tayo ng ating Panginoon. Bilang pagtatapos po, nais kong iwanan sa inyo ang Santiago 4:14. Ganito po ang sinasabi. Gayunmay, hindi nyo na nalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay. Kayo nga'y isang singaw sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay maglalaho. Kaya mga minamahal na kapatid, paghandaan po natin ang biyaya ng ating Panginoon, ang biyayang kaligtasan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whoever believe will not perish but will gain eternal life. Ito po lamang mga kapatid ang may ibabahagi ko sa inyo. At muli po, isang mapagpalang hapon sa lahat. Maraming salamat po sa mensahe ng buhay. Para po sa ating panghuling awitin, tayong lahat po ay magsitayo. At awitin po natin sa hymn number 219. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig. 219. At sa pangwakas ng panalangin po, pangunahan po tayo ni Pastor Angelo. Lumakad sa liwanag ng pag-ibig, taglayin ang tuwa sa puso't dibdib, kay Jesus patulong hanggang masapit ang hatol ng langit. Hayot dakpain ang matataas na salungain, tulong ni Jesus ay laging sa atin. Bagaman ang putya ng sanglibutan nagkalat sa mga daanan, huwag nang matakot, tayo'y sasamahan ni Jesus na maraman. Hayot dakpa
Tayo po'y manalangin. Mapagpala namin Diyos na dakila sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat, nagpupuri sa mga oras nito na binibigyan po kami ng magandang pagkakataon muli na kami iyong pinagkaisa na magkakapatid upang gumanap ng isang banal na gawain. Salamat Panginoon Diyos sa mga minuto, mga oras na lumipas na kayo po'y nakalaan ng oras para sa inyo Panginoon. Salamat po Panginoon sa mga awitin na amin ay awit. Ito po Panginoon ay may mga aral din sa aming buhay na magiging inspirasyon namin sa aming paglalakbay dito sa mundo nito. Salamat Panginoon Diyos sa patuloy pong buhay, sa patuloy pong kalakasan na pinapairam niyo po sa amin. Ganoon din Ama sa kapayapaan na patuloy na umiiral sa aming kapaligiran, sa aming buhay, sa kabila ng mga hamon na pinagdaanan namin. Patuloy ka nagbibigay sa amin ng kapayapaan at kagalakan. Salamat Panginoon sa mga oras ito Panginoon na kami po'y muli nakainig na yung mga banal na salita na aming gagamitin sa aming pang araw-araw na buhay. Salamat sa iyong lingkod na ginawit Panginoon na nanguna para magpahayag ang iyong nais sabihin sa amin. Patuloy niyo po siyang bigyan ng malusog at masigang pangatawan na gamitin ang kanyang buhay sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ang bawat sa amin, ang mga pakinggan namin na makilang salita ay mahagi namin sa mga tao na hindi pa tumatanggap sa inyo, Panginoon. Kapasalamat kami sa mga oras ito, Panginoon, na muli niyo pong pinaalala sa amin ang iyong napakatakilang pag-ibig, Panginoon. Binigay niyo po ang Panginoon Jesus kanyang buhay para sa kaliligtas namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na pang-araw-araw ay maging karapat-dapat po kami, Panginoon, sa kaligtasan na binigay sa amin. Sa bawat payo po namin, Panginoon, makitaan sana kami ng Kristo sa aming po. Sa aming pag-iwalay-walay na pagsasamantala, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. At samahan niyo po kami sa mga panibagong araw na aming tatahakin hanggang sa sumapit ang araw ng linggo, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa mga pagsubok, problema, tukso na aming kaharapin sa mga araw ng Panginoon. Ingatan niyo rin, Panginoon, aming mga kapatid na hindi namin nakapili. Aming pong hiling na sa susunod na panambahan ay sana makapiling ko namin sila. Sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman, inilalapit namin, Panginoon, ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon. Kanilang mga kalusugan, anumang kanilang dinaramdam, Panginoon, ay inilalapit namin sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at kagalingan, Panginoon. Sa maghapon at magdamag panglilipas sa aming buhay, ingatan niyo po kami, Panginoon. At ang lahat na ito ay tinataas namin sa dakilang Panginoon Jesus. Amen. Amen.